Praise the Lord. So mga kapatid, para sa pagpapatuloy ng ating Morning Revival Preview, so welcome uli. At ang paksa natin, general topic nitong ating Morning Revival ngayon ay crucial aspects of Matthew 5 through 7. Amen. At nakalimutan kong basahin yung ating topic for this week. So ito siya. The blessedness of being poor in spirit and pure in heart, that we may be under Christ's heavenly ruling as our new King, and that we may see God, to express Him in this life and represent Him with His authority. Mahaba-haba yung topic natin. No, parang isa siyang conclusion ng mga ilang bagay na inaata sa atin sa loob ng kaharian ng mga kalangitan. So mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 1, day 3. Magbabasa na ako ng ating mga Bible verses. Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Wow! They shall see God. If you are pure in heart, kung ikaw ay dalisay sa iyong puso, makikita mo ang Diyos. Ano ba yung dalisay ang puso? Ang dalisay ang puso, hindi naman nangangahulugang malinis yung puso mo. Kundi ang dalisay na puso ay isang puso na naghahangad sa Diyos. Wala siyang gusto. Wala siyang gusto. Maski anong ibigay mo, wala siyang gana. Wala siyang paki. Ang gusto lang niya, ang Diyos. Yan ang dalisay ang puso. At yan ang pinakamainam na puso. Isang puso na ang gusto lang ay ang Diyos. Kasi ang puso ng tao, ito ay ang bahagi ng tao na may kakayahang magmahal, gumusto. Kaya kung anong hangad ng puso mo, yun ang gusto mo. Ganyan ang puso. Ngayon, binabanggit sa atin ang isang puso na dalisay na ang gusto lang niya ay ang Diyos mismo. Ang Diyos ang kanyang hinahanap, ang Diyos ang gusto niyang matamo, ang Diyos lang ang gusto niyang mahalin, dalisay na puso. At ang gantimpala niya ay ang makita ang Diyos. Na ang ibig sabihin, ang Diyos natin, tinitignan niya yung puso natin. Gusto niya magpakita. Eto ako. Pero anong klaseng puso meron ka? Pag ang puso mo ay dalisay, gusto niya ang Panginoon, magpapakita siya sa iyo. Pero kung wala kang puso para sa Kanya, magtatago siya. Ayaw niya sa mga tao na hindi siya gusto. Amen. 2 Corinthians 3:18. But we all with unveiled face, beholding and reflecting like a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, even as from the Lord's Spirit. Amen. So mahaba-haba itong verse na ito na binabanggit sa atin. Una, binabanggit dito yung unveiled face. Amen. Unveiled face, ibig sabihin, isang mukha na walang tabing. Mukha na walang tabing. Unveiled. Ang tabing, mga kapatid, ay ang mga bagay na humaharang sa pagitan natin at ng Panginoon. Hindi mo makikita ang Panginoon, may harang eh. Kaya kailangan tanggalin mo yung mga talukbong, yung mga harang. At beholding and reflecting like a mirror the glory of the Lord, tayo ay inihahambing sa mga salamin na may kakayahang ianinag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pero kailangan wala siyang tabing. Wala siyang tabing. Sapagat ang salamin, kung saan mo siya hinarap, yun ang kanyang inaaninag. Nire-reflect niya yan. Di ba? Pag humaharap ka sa salamin, nakikita mo yung mukha mo dyan. Pero pag may tabing, hindi mo siya makikita. At binabanggit sa atin dito
na ito ay nagsasanhi ng transformation. Transformation. Okay. Into the same image from glory to glory. So, ang transformation ay bunga ng salamin na walang tabing na nag-aaninag sa Panginoon. Amen. Even as from the Lord Spirit. So, ang Panginoon dito ay binanggit na Lord Spirit. Katulad ng tinatawag natin, Lord Jesus. Diba? Lord Jesus. Ibig sabihin, si Jesus ay Panginoon. At yung Jesus, madalas ito ay tumutukoy sa kanyang persona bilang tao. Lord Jesus. Siya ang Panginoon natin. Pero dito, binanggit na siya ay Espiritu. Lord Spirit. Gusto ko yung title na yan. At dahil Espiritu siya, meron siyang kakayahang transformahin tayo. Transformahin tayo. So, ang transformation ay ang pagdadagdag ng Panginoon ng kanyang sarili tungo sa atin. At yung lumang bagay ay dinidischarge. Para siyang isang flow. Dagdag, bawas, hanggang sa magresulta ng transformation. At ang transformation ay ang kahayagan ng kaluwalhatian ng Panginoon. So maganda yung mga verses natin. Magbabasa na ako. We must be pure in heart, seeking nothing besides Him. The reward for being pure in heart is to see God. God is our reward. We gain this reward by being strict, righteous with ourselves, by being merciful toward others, and by being pure in heart toward God. Okay, so anong sabi rito? Ang pure in heart, sabi niya, seeking nothing besides Him. Walang hinahanap na bagay, kundi siya lang. Yan ang pure in heart. At binabanggit sa atin, ang gantimpala. Ito ay gantimpala. Hindi lang ito resulta. Pag sinabi natin gantimpala, parang isa siyang incentive. May mga bagay na resulta. Resulta lang. Okay. Pero ito, hindi lang resulta. Kundi ito ay reward. At ang reward dito ay ang makita ang Diyos. Ang Diyos ang ating gantimpala. Ang makakita sa Kanya ay nakatanggap ng gantimpala. Amen. Amen. So, kailangan natin maging stricto, matuwid sa ating sarili, maawain sa iba. At ito ay ang maging dalisay tungo sa Diyos. To be pure in heart is to be single in purpose, to have the single goal of accomplishing God's will for God's glory. This is for the kingdom of the heavens. Amen. So sa karagdagan, sinasabi rin sa atin, ang pagiging pure ay ang maging tapat sa kanyang layunin at maging tapat sa kanyang goal na isagawa ang kagustuhan ng Panginoon. No? So ito ay ang pagiging pure. At nagre-resulta siya sa kaluwalhatian ng Panginoon. At lahat ng ito ay para sa kaharian ng mga kalangitan. Our spirit is the organ by which we receive Christ, whereas our heart is the ground where Christ as the seed of life grows. For the kingdom of the heavens, we need to be poor in spirit, empty in our spirit, that we may receive Christ. Amen. So meron tayong espiritu. At ito ay upang tamuhin ng Panginoon, hipuin ng Panginoon, at tumanggap ng mga damdamin mula sa Panginoon. So para mangyari yan, kailangan ang espiritu mo ay poor in spirit, dukha, bukas. Ang ating namang mga puso ay ang lugar kung saan si Kristo bilang binhi ng buhay ay lumalago. So yun yung pinakalupa ng binhi. So kung naalala nyo sa Ebanghelyo, binanggit sa atin ang iba't ibang uri ng puso na tumutukoy sa iba't ibang uri ng lupa. Ang Panginoon bilang binhi ng buhay na ihasik tungo sa ating mga puso. At yan ang lugar kung saan siya ay lumalago.
Ang paglago ng Panginoon, siyempre, ito ay nagbubunga ng paglago ng Diyos tungo sa atin. We also need to be pure, single in heart, that Christ may grow in us without frustration. If we are pure in heart in seeking God, we will see God. This blessing is both for today and for coming age. Sapagat ito ay binanggit sa atin na gantimpala, ang makita ang Diyos ay gantimpala. Ito ay isang pagpapala sa panahon na ito at ito ay maitutuloy. Gantimpala ngayon at ito ay tutuloy tungo sa dadating na kapanahunan. Gantimpala ngayon. Pero mas matindi ang gantimpala sa darating na kapanahunan. Ang mga bagay na meron tayo ngayon ay mga pagtikim ng mga bagay na darating sa kapanahunan. So today's reading na ako. In Matthew 5:8, seeing God is a great reward in the kingdom. According to the clear view in the New Testament, to see God is to receive God into us. If seeing God is merely an objective seeing of God and nothing else, that means very little. But seeing God is to receive God. And this means that God comes into us as our element to renew us, to transform us. Because God's coming in adds to the divine element into our being. This divine element works on us and in us to renew us, discharging all our old elements. Eventually, our entire being becomes new. This is transformation. So maganda sinasabi dito na ang pagkakita sa Diyos ay ang pagtanggap sa Diyos. Sabihin natin natanggap na natin ng Diyos. Pero ang pagkakita sa Diyos ay ang pagtanggap sa elemento ng Diyos na maidagdag tungo sa elemento ng Diyos na nasa atin na. Ano yan? That is growing. Ang growing ay pagdagdag ng Diyos tungo sa atin. Ang kanyang elemento ay naidadagdag sa atin. So, anong nangyayari? Napapabago tayo. Napapabago tayo. Kaya isa sa mga proseso, mga kapatid, ng organic salvation ay renewing. Ang renewing, hindi yung binabago mo yung ugali mo. Naku, ako ay isang maiinitin ng ulo. Babaguhin ko siya. Hindi na ako magagalit. Totoo ba yun? O ako ay isang tao na madaling ma-offend, magtampo. Babaguhin ko na yung ugali ko. So, hindi yan renewing. Katulad ngayon, matatapos na yung taon. Ang daming gustong magbago. Bagong buhay. Bagong ugali. Diba? Bagong pakikisama. Binabago, pinipilit baguhin yung sarili. Ini-improve yung sarili. Hindi renewing yan. Yan ay nanggagaling sa puwersa ng laman. Hindi yan ang paraan ng Panginoon. Ang paraan ng Panginoon para baguhin tayo ay sa pamamagitan ng pagbabago na dinadala ng buhay tungo sa atin. Kung nakikita mo ang Diyos ay naidadagdag sa iyo. At kusang-kusa yung mga lumang elemento na di-discharge sila, nawawala na, nawawala. May bagong dumadating, yung luma nawawala, bago, nawawala yung luma. At ito ay nagdadala ng isang pagbabago. Pagbabago. Paano ka ba nababago? Ganyan lang. No? Hanapin mo yung Diyos. Makita mo siya. Pag nakita mo siya, nababago ka. Wala ka namang ginagawang pagbabago, nababago ka. Hindi ka naman nag-e-effort na mabago, nababago ka. Sa ayaw mo sa gusto, di nabago ka. So, yun ang yun yung renewing. No? At katagalan itong renewing na ito ay nagbubunga ng transformation. Ang ibig sabihin ng transformation, kung ano yung nakamit mo, yan na siya. May glory yan. First, we behold God, that is, see God. Then we reflect Him and are transformed. In our seeing God, we are being transformed into His glorious image, from one degree of glory to another. This is the Lord's Spirit. The Lord's Spirit lang ang makakagawa nito.
So tingnan ninyo, maging sa panahon na ito, may mga kapatid na parang salamin. Nakakita na ako ng mga ganyan. Pag tinignan mo, nakikita mo ang Diyos sa kanila. Naaaninaw mo, nababasa mo. At syempre, hindi naman nila sinasabi yan. Tumingin ka sa akin. Hindi. Meron niyang pag-aaninag ng Diyos. At yan ay nakamit nila sa pamamagitan ng isang dalisay na puso. Na araw-araw pumupunta sa Panginoon. Araw-araw pumupunta sa Panginoon. Nababawasan ang mga negatibong bagay. Nadadagdag ang Diyos sa kanila. At ang Panginoon ngayon ay Panginoon na Espiritu, parang isang daloy, isang current, isang flow. Kaya niyang dumaloy tungo sa atin. Our way of looking at God today is altogether a matter of the Spirit. Amen. The God whom we may look at is the consummated Spirit, and we can look at Him in our spirit. Amen. Paano mo titignan ng Panginoon ngayon? Hindi naman siya physical na mata. Gagamitin mo yung organ para makita siya. Yan ay ang ating pantaong espiritu. May mata yan. Kaya niyang tignan ng Panginoon. Yung physical na mata natin, hindi mo makikita ang Panginoon. Huwag kang mangarap na managinip ka na lang kaya para makita mo siya. Hindi. Gising ka, makikita mo siya. Kapag ang ating espiritu ay ini-exercise natin. Ini-exercise natin. So, ganyan yung mga spiritual na bagay. Ang kaharian ng mga kalangitan ngayon ay nasa realidad. Walang nakikita pero totoo. Ang pagpapakita sa darating pagkapanahunan, pwede ko sabihin sa darating na kapanahunan, physical na mata mo, makikita mo Panginoon. Pero sa ngayon, yung mata natin sa espiritu ang gagamitin natin para makita natin siya. Tignan mo siya. Araw-araw gumising ka na maaga, tignan mo siya. Amen. Amen. Our way of looking at God today is altogether a matter in the Spirit. Nabasa ko na to. In our morning watch, even if only for 15 or 20 minutes, we have time to be with the Lord, time to remain in the Spirit. At such a time, we may pray, read His Word, talk to Him, or pray to Him with short prayers. Then we will have the sense that we are receiving something of God's element, that we are absorbing the riches of God into our being. In this way, we are under the divine transformation day by day. Amen. Morning watch. Ang ibig sabihin ng morning watch, ito yung ating morning time para ma-revive ng Panginoon. So magbasa dalangin, manalangin ng maiksi, manatili sa Panginoon, i-exercise ang ating mga espiritu, no? At tayo ay gutom, uhaw, dalisay ang ating puso, ang ating espiritu ay dukha. Sa panahon ng pagdulog natin, kinalimutan na natin yung kahapon na umaga, bagong umaga na naman. So ano mangyayari? Masisip-sip mo ang Diyos, matatamo mo siya. No? At ito ay isang magandang karanasan. At yung araw natin magsisimula ng ganyan at tuloy-tuloy buong araw. Merong pagkakita at pagtatamasa. Amen. Our Christian life is a life not of changing outwardly, but of being transformed from within by having the elements added into our being to replace our old element. This is altogether by our looking at the process and consummated God who is the all-inclusive Spirit. So salamat sa Panginoon, siya ay dumaan na sa mga proseso at siya ngayon ay napasukdul na bilang ang nagpapaloob sa lahat na Espiritu. Amen. Upang tayo ay transformahin araw-araw sa pamamagitan ng pagdadagdag ng kanyang elemento tungo sa atin. Palitan niya ng mga lumang bagay sa atin.
Araw-araw dumaan tayo sa kabaguhan ng buhay. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye has seen you. Therefore I abhor myself, and I repent in dust and ashes. This indicates that Job gained God in his personal experience, in addition to knowing God in his vain knowledge by tradition, and that he abhorred himself, kinamuhian niya yung sarili niya. Sa kanyang mga sandali na siya ay nananatili sa Panginoon, nagkaroon siya ng pagkakita sa Panginoon at nakita niya yung sarili niya. Si Job, maaaring iniisip niya, napakapmatuwid niya, marami siyang alam, mabuti siyang tao, maganda ang sitwasyon niya. Pero nung totoong nakita niya ang Panginoon, iba ang naging karanasan niya. Nakita niya ang Panginoon, nakita niya yung sarili niya, kinamuhian niya yung sarili niya. Na ang ibig sabihin nito, walang maipagmalaki. Walang maipagmalaki. Kaya yung mga tao na napaka-self-righteous, palalo, nag-iisip na sila ay magaling, ibig sabihin niya, wala silang liwanag na galing sa Panginoon. Hindi nila nahihipo ang Panginoon sa isang buhay na paraan. Sabagat kung nakita mo ang Panginoon, ang unang karanasan mo ay liwanag. Liwanag. Sisinag siya sa iyo. Ay, makikita mo yung sarili mo. Napakasama, napakadumi. Kamuhian mo siya. At sa ganyan mga panahon, ang Panginoon ay gagawa sa buhay mo. Lalalinan ka niya, titigmakan ka niya, babaguhin ka niya, mula sa isang putik, maging isang mahalagang bato. Amen. Seeing God equals gaining God. To gain God is to receive God in His element, in His life, and in His nature. Eventually, this not only makes us one with God, it even makes us a part of God. We see God that we may be constituted with God, yet we do not have any share in the Godhead. So ito yung high-peak truth, na ang layunin ng Diyos ay ang gawin tayong Diyos sa buhay at kalikasan, hindi sa pagkaulo. Kailan ba tayong ginagawang Diyos sa buhay at kalikasan? Ito ay ang panahon na kung saan ang kanyang elemento, ang kanyang buhay, ang kanyang kalikasan ay nailalalin sa atin. At yan ay madalas nangyayari sa panahon ng ating pakikipag-ugnay sa Panginoon. Pakikipagsalamuha. Kaya mahalaga yung oras na nilalaan natin upang kaugnayin ng Panginoon. Sa umaga meron, buong araw, sa gabi. Hanggang tayo ay babago, maging Diyos sa buhay at sa kalikasan. So yan yung transformation. To see God is to be transformed into the glorious image of God. This makes us a part of God, that we may express God in life and represent Him in His authority. So maganda yung sinabi dito. Express God in His life, represent Him in His authority. So ito naman talaga ang layunin kung bakit nilikha ng Diyos ang tao. Upang ihayag siya at katawanin siya sa kanyang autoridad. At syempre, yan ay bunga ng transformation, pagbabago, at araw-araw na pagdadagdag ng Diyos tungo sa atin. According to our experience, the more we see God, love God, the more we abhor ourselves, the more we know God, and the more we deny ourselves. So yung pagkakita sa ating sarili, na tayo ay karumal-dumal, para na sana kinamumuhian natin ang ating sarili, ito ay isang pagtatakwil sa sarili na inatas ng Panginoon sa atin. Na sinasabi niya, kung nais niyo sumunod sa akin, kailangan itakwil niyo ang inyong mga sarili.
Amen. Salamat, Panginoon, sa paraan ng transformation na kung saan ikaw, Panginoon, ay malayang nakakadaloy tungo sa loob namin. Upang alisin mo ang lahat ng mga natural na bagay. Ikaw ay maidagdag tungo sa amin ang iyong buhay, ang iyong elemento upang magsanhi ng pagbabago at tunay na transformation. Salamat, Panginoon. Amen.